Kabanata 6401. Hindi na nag-aksaya ng hininga si Harvey. Agad siyang tumalikod, at sinampal ng mariin sa mukha si Mabon, at inihagis ito sa lupa. Malinaw na naririnig ng lahat ng nasa bulwagan ang sampal. Halika, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang mangyayari kung tumawid ako sa pamilya ride? Kalimutan mo na ang tungkol sa iyo, kahit na narito ngayon ang iyong tinatawag na numero 1 young master ng Walls Inc., hindi ako magpapakita sa kanya ng anumang paggalang. Kaya, sabihin mo sa akin, sino ka sa tingin mo? Matapos sabihin iyon ni Harvey ay sinipa niya si Mabon sa ere hanggang sa nahihirapan itong bumangon. Pagkatapos nito, kumuha siya ng tisyo para panasan ang kanyang mga kamay, at sinabing, kung sino pa ang may problema dito, mangyaring lumapit. Sisiguraduhin kung wala kang problema dito. Natahimik ang buong hall matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Ang lahat ng mga elite sa sosyalidad na komunidad ng Walls Inc. ay nakamasid lamang ng may dilat na mga mata. Malinaw na walang maniniwala na ipapahiya ni Harvey si Mabon hanggang sa puntong wala siya kung hindi nila ito nakita sa kanilang sarili. Ang ilan sa mga unang napupuot kay Harvey ay nagsimulang lihim na matakot sa kanya. Anuman ang kaparusahan na haharapin ni Harvey sa hinaharap, ang ginawa niya ngayon ay nagpapatunay ng isang bagay. Handa siyang gawin ang lahat para labanan ang mga umaabuso sa kanya. Tinakpan ng mga kabataang babae ang kanilang mga bibig gamit ang kanilang mga kamay. Napatingin sila kay Harvey ng may kakaibang tingin. Gusto nilang sumigaw ngunit parang wala sa lugar. Hindi naman sila pinansin ni Harvey at basta na lang humakbang. Sa pagkakataong ito, lahat ng nakatayo sa tapat niya ay mabilis na gumawa ng paraan at naglakad sa gilid pagkatapos nilang manginig. Wala nang hadlang sa pagitan ni Harvey at Hector. Nakatayo pa rin si Hector sa entablado habang nasa likod ang kanyang mga kamay, at nakapaligid pa rin sa kanya ang kanyang pagmamalaki bilang isa sa 4 na young masters ng Walls Inc. Nanliit ang mata niya habang nakatingin kay Harvey. Mukha siyang kalmado habang nakangiti ng makahulugan kay Harvey, ngunit pinagtaksilan siya ng mga maputlang kamay sa likod niya. Kinabahan siya ng husto. Nang makita ng mga security guard ng Thompson na inaatake ang kanilang amo, lahat sila ay nagmadaling lumabas. Ngunit mabilis silang sinipa ni Tyson at ng kanyang mga tauhan sa lupa bago pa man sila makalapit kay Hector. Ilang tao lang ang madadala ni Hector para sumali sa exhibit na ito. Kaya naman dehado sila kapag kaharap si Tyson at ang kanyang mga tauhan. Sinabi ko na sa iyo, Hector, kahit na ang mga Diyos ay hindi makapagliligtas sa iyo ngayon. Hindi man lang pinansin ni Harvey ang nangyayari sa hall at pinaglalaroan lang niya ang royal flush sa kanyang kamay. Inutusan mo ang isang tao na gumamit ng royal flush at nasaktan ang isa sa akin. Ngayon ay gagamitin ko ang parehong royal flush para ipadala ka sa impyerno. Ito ay tunay na patas. Harvey, kaya mong takutin si Mabon dahil alam mo kung sinong babae ang lolokohin mo? Sa tingin mo ba matatakot mo ako? Napangisi si Hector, bagamat parang sinadya. Hindi ako taga-Wright family, sa tingin mo kaya mo akong paglabanan kay Shena? Nasisiraan ka na ba ng isip pagkatapos ng pagsusunito ng sobra? At higit sa lahat, inaangkin mo na kumuha ako ng hitman para patayin ka. Sa tingin mo ba kasing tanga ako mo, na hindi ko alam na labag ito sa batas? Sinasabi ko sa iyo ngayon, kung orkestra ko ang lahat ng ito, hindi ka na sana makakarating dito ng buhay. Kalmadong sagot ni Harvey, umaasa ka na hindi ako makakapunta dito, pero sa totoo lang napatunayan mo lang na hindi mo kayang gawin iyon. Hector, eto ang matapat kong payo. Sumuko ka na. Give up. Galit na sigaw ni Hector. I'm Hector, a descendant of the Thompson family. Bakit ako susuko? Harvey, sa totoo lang, nagseselos ka dahil malapit sa akin ang dati mong asawa. Agad siyang lulundag sa mga bisig ko, at nagseselos ka. Ang dahilan lang kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito ay dahil nagseselos ka. Nakakapanghinayang makita ang isang lalaki na gumagawa ng ganito. Sinabi mo sa lahat na ako ang nagpadala sa iyo ng mga assassin, di ba? Nasaan ang patunay? Pinagbibintangan mo ang isang taong kasing halaga ko ng walang pruweba. Alam mo ba ang kahihinatnin?
Ang daming sinabi ni Hector, lalo siyang nagiging confident. Kung mapatunayan mo na ako ang nagpadala sa iyo ng mga assassin, magagawa mo ang kahit anong gusto mo sa akin. Kung hindi mo mapatunayan, pagbayaran mo ang iyong padalos-dalos na aksyon ngayon. Napatingin ang lahat kay Hector nang may paghanga nang marinig ang sinabi ni Hector. Gaya ng inaasahan sa isang miyembro ng Four Young Master ng Walsing. Nasa ibabaw na ng lupa si Mabon, ngunit nagawa niyang magpakita ng ganoong lakas kahit nakaharap si Harvey. Ganyan dapat kumilos ang tunay na lalaki. Tunay, ang apat na Young Masters ng Walsing ay hindi kailanman mapahiya. Marami pang ang likas na nag-iisip na may ginawa si Harvey sa wala. Hindi nag-aksaya ng panahon si Harvey. Agad siyang humakbang at sinampal ng kamay ang mukha ni Hector. Hector, tanga ka ba? Hindi mo ba nakita na nakahandusay na si Mabon sa sahig? Why are you acting so know-it-all? Since nandito na ako naghahanap ng gulo, sa tingin mo kailangan kong magpakita ng pruweba. Samantala, dapat mong isipin kung mayroon kang anumang bagay na maaaring patunayan na wala kang kinalaman dito. Bibigyan kita ng 1 minuto. Maaari kang sumuko at maramdaman ang royal flush, o maaari mo akong kumbansihin ng ilang ebidensya, naiintindihan mo. Ngumuso si Hector habang hawak ang mukha. Susuray-suray ang kanyang figure sa likod. Muntik na siyang mahulog sa stage. Pulang-pula ang gwapo niyang mukha, at may tumutulo pa ng dugo sa gilid ng bibig niya. Mukhang nahihirapan siya. Ang lahat ay tila kakaiba sa lahat ng naruroon. Ginagamit ni Harvey ang katotohanan na kilala niya si Shena para mapanatiling hindi makakilos si Mabon. Nagulat man ang lahat, at least naiintindihan nila. Ngunit si Hector ay isa sa 4 na Young Master ng Walsing. Nagmula sa mga Thompson ng Walsing. Sinampal ni Harvey ng ganun-ganun lang. Talaga bang pupunta si Harvey sa all-out war kasama ang mga Thompson tungkol dito? Saglit na hinawakan ni Hector ang mukha bago biglang nagangat ng ulo, malamig na tumingin kay Harvey. Naglakas loob ka bang saktan ako sa lugar na ganito? Sampal. Isang sampal ulit ang ibinigay ni Harvey sa kanya. Ano naman? Mas makapal ba ang balat ng mukha mo? Bakit hindi kita matamaan? I'm telling you right now to stop your actions. There's no point pretending to be someone greater than you are in front of me. Kalahating minuto na lang ang natitira mo. Kung hindi mo mapapatunayan na inosente ka, I guess I don't mind testing the power of the royal flush on you. Nakuha ko ito mula sa iyong mga tao, kaya dapat mong malaman kung gaano kasira ang bagay na ito. Napaatras si Hector dahil sa sampal ni Harvey dahilan para mas lalong naging mabisyo ang gwapong mukha nito. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Hector, pero sa huli, malamig pa rin niyang sinabi, Harvey, I emphasize again that this is nothing to do with me. Kung gusto mong lumaban, gawin mo na lang. Hindi na kailangang magdahilan ng ganyan. Ibababa mo na ako. Bago ako dumating, nakatanggap lang ako ng balita tungkol sa isang bagay na interesante. May nagtaas ng malaking halaga ng kapital upang mag-short sell sa merkado ng crudo sa pandaigdigang merkado ng futures. Gayunpaman, ang presyo ng crudo ay bumagsak, at ang lalaki ay nawala ang lahat ng kanyang pera, sabi ni Harvey kay Hector. I've made calculations. This guy has lost at least few $billion. Kahit nagaling siya sa maimpluwensyang pamilya. I'm sure pati ang pamilya niya ay masasaktan pagkatapos mawala lahat ng puhunan nila. Ang masasabi ko lang, napaka-childish ng taong ito dahil inutusan niya akong patayin ng mga hitmen para makabawi siya sa akin pagkatapos niyang gumawa ng maling hakbang. Hector, masasabi ko lang na medyo malakas ka sa pag-iisip. Nawala mo ang lahat, ngunit maaari ka pa ring tumayo dito at makipagtalo sa akin. Talagang humanga ako. Nagkatinginan ng maraming tao sa hall matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Ang lahat ay nagbigay pansin sa kung ano ang nangyari sa futures market dati. Kung talagang si Hector ang nag-short selling sa market, maliban na lang kung short selling siya sa market sa $1 per barrel, magkakaroon pa rin siya ng malaking pagkalugi kahit anong presyo ang naibenta niya sa market dati. Kahit na ang Thompson ng Walsing ay hindi makatanggap ng $1 bilyong na pagkawala, tama ba?
Kung totoo ang sinabi ni Harvey, dapat ba nilang i-consider si Hector sa haba ng braso? Sorry, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pero sinasabi ko sa'yo, walang kinalaman sa akin ito. Pinikit ni Hector ang kanyang mga mata. Hindi niya ito namalayan matapos mag-order ng short selling sa merkado ng crudo dati. Ngunit sa tunog nito, nakaranas ba siya ng malaking kawalan? Wala siyang oras para tingnan, pero sa paraan ng pagtingin ni Harvey sa kanya, nagsasabi siya ng totoo. Gayunpaman, kahit na, kailangan niyang tanggihan ito hanggang sa huli. Bihira akong makakita ng napakatigas ng ulo, casual na tumingin si Harvey kay Hector. You're the first person I've ever seen who could be so stubborn. I wonder kung aamin ka lang pagkatapos kong gumamit ng royal flush sa'yo. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo, bastard? How dare you threaten Master Hector? Ang lalaking mukhang pinuno ng security force ni Thompson ay nagpumiglas sa kanyang mga paa. Just because Mr. Hector is magnanimous and won't sue you, doesn't mean we'll let him off the hook easily. Wait lang, nagpadala na ako ng message, and the people from the Thompson family will be here soon. At kapag dumating ang oras na iyon, mamamatay ka. Hindi umimik si Harvey at itinaas na lang sa kamay ang royal flush at itinutok sa lalaki, bahagyang pinaikot. Biglang isang karayom ang tumusok. Walang dugong bumulwak, at walang hiyawan. Ang lalaki ay dahan-daang bumagsak sa lupa na nanlalaki ang mga mata at nakangangaang bibig, na nakahawak sa kanyang dibdib na may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Not bad, nakangiting sabi ni Harvey, mas lumalamig ang tono niya. Time's up, Hector, nakapili ka na ba? Nang makita ng lahat ng bisita na hindi man lang umimik si Harvey at gumamit lang ng royal flush para patumbahin ang security guard ni Hector, napaatras silang lahat. Walang nang ahas na guluhin si Harvey sa mga oras na ito. Sapat na ang nangyari kay Mabon. Hindi nila maisip ang susunod na mangyayari kay Hector. Tinatakot mo ba ako? Isang tagumpay ng ngiti ang ipinakita ni Hector nang makita ang nangyari. Unfortunately, what you just did shows that your threat was just for show. Kill my men if you dare. But what did you do? O alam mo, makakalimutan mong patayin ang mga tauhan ko. Bakit hindi mo ako patayin gamit ang royal flush? Duwag ako kung magdadalawang isip ako kahit konti. Malinaw na naramdaman ni Hector na nakita niya ang intensyon ni Harvey. Dahil si Harvey ay hindi nang ahas na pumatay ng sinuman, paano siya magpapakita ng kahinaan sa oras na tulad nito? Nang sumagi sa kanyang isipan ang ideyang iyon, kinuha pa ni Hector at humigop ng isang baso ng sparkling na tubig mula sa podium at malamig na sinabi. Not to mention may naintindihan ka. Ligtas ka pagkatapos mong ipahiya si Mabon dahil sa suporta ni Shena. Pero kung lalabanan mo ako, lalabanan mo ang buong Thompson ng Walsing. Kahit gaano ka kalakas, mas malakas ka pa ba sa buong pamilya Thompson? Nagbago na ang panahon. Hindi na tayo nabubuhay sa panahon ng mga bayani. Kung hindi mo maintindihan iyon, malapit ka nang mamatay. Nang marinig ng mga natatakot sa ikinilos ni Harvey ang sinabi ni Hector ay natauhan silang lahat. Tama siya, si Hector at Mabon ay dalawang magkaibang uri ng tao. Ang isa ay isang inapo, habang ang isa ay direktang inapo lamang. May mga paraan pa rin si Harvey para mag-navigate sa landscape sa sandaling tumawid siya sa kay Mabon. Ngunit ang makakasakit kay Hector ay nangangahulugan na kailangan niyang labanan ang buong nangungunang pamilya hanggang sa wakas. At naiisip nilang lahat kung ano ang mangyayari kung magkaharap silang dalawa. Tumayo ang isa at sumigaw, Harvey, I don't care who you are. Kung hahawakan mo pa siya, hindi kami tatabi. Ipaglalaban ka namin hanggang dulo. Tama, hanggang dulo. Pagkasabi nila nun, nag-wave na sila ng kamay, at nagtakbuhan lahat ng bodyguards. Napatingin silang lahat kay Harvey ng matalim na tingin. Malinaw kung sino ang dapat nilang kampihan pagkatapos isaalang-alang ang mga kahihinatnan. Kung kaya nilang patumbahin si Harvey, may utang na loob sa kanila si Hector. Bakit sila magdadalawang isip na gawin ang isang bagay na napakasimple? Nang makita ni Mandy ang nangyari, nawalan ng kulay ang mukha niya.
Bagamat kinakatawan lamang ng mga taong ito ang mga sangkot sa negosyo ng ari-arian sa Walls Inc., napakaraming stakeholder ang nasasangkot sa industriyang ito. Kung sasalungat si Harvey sa lahat ng tao dito, gagawin din niyang hindi komportable ang maraming tao. Ang mga resulta ay hindi maisip. Ngunit nang makita kung paano umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, alam ni Mandy na wala siyang paraan upang pigilan si Harvey. Habang nagiging tense ang sitwasyon, naging seryoso si Tyson at ang iba pa. "Oh, right, may sasabihin pa ako sa iyo, Harvey. Nagpatawag na ako ng law enforcement dito." Tuwang-tuwa si Hector nang makitang maraming tao ang nasa tabi niya. Kaya naman mukha siyang nasiyahan nang makita si Harvey. Bilang isa sa 4 na young master ng Walls Inc., mayroon akong ilang mga pribilehiyo, at salamat sa aking katayuan. Kung tama ako, ang mga tao mula sa Dragon Cell ay papunta rito. Wala akong pakialam kung sino ka, kung hinawakan mo ako sa presensya ng Dragon Cell, ito ay isang krimen na mapaparusahan ng kamatayan. Pakiramdam ni Hector ay siya ang nakataas sa puntong ito. Ibinaba niya ang buong baso ng sparkling na tubig at patuloy na walang takot na sinabi. "Akala ko ba gusto mong gumamit ng Royal Flush sa akin? Gawin mo. Kung hindi mo ito gagawin ngayon, huli na ang lahat." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6405. Kung gusto mo talagang mamatay, tutuparin ko ang hiling mo. Ayaw ni Harvey na mag-aksaya ng oras kay Hector at humakbang siya papunta sa stage. Pagkatapos, sinimulan niyang paikutan ang Royal Flush sa kanyang kamay. Biglang bumukas ulit ang pinto ng hall. Lumabas si George Zabel sa pintuan, at kinaladkad ng dalawa sa kanyang mga subordinate ang isang medyo may edad na babae sa loob. Pagkatapos, itinapon nila ito sa harap mismo ng entablado. Nang makita siya ni Hector, puno ng pagtataka ang ekspresyon ng mukha nito. Pagkatapos, yumuko si George kay Harvey at sinabing, "Mr. Harvey, itong babaeng tinatawag na number 7 ay handang aminin ang lahat." Hindi lamang niya inamin kung saan siya nanggaling, ngunit inamin din niya kung sino ang taong nasa likod ng Royal Flush at kung ano ang nangyari pagkatapos. Ayon sa sinabi niya, lahat ng nagsimula ng riot sa 9th Branch Company ay inorganisa ni Hector. Pagkatapos nun, siya rin ang nag-utos sa kanya na patayin lahat ng naruroon sa riot. Ang nangyari sa Sky Corporation at Royal Flush ay ginawa rin sa utos ni Hector. Ang pangunahing layunin ay ikaw, Mr. Harvey. Si Yvonne ay isang kapas-palad na biktima niyan. Mayroon kaming patunay ng lahat ng ito, syempre. Si number 7 ay may kakaibang ugali. Nagre-record siya ng isang buong video tuwing may nagpapadala sa kanya sa isang trabaho at pinapanatili ito ng isang buwan. Tatanggalin lang niya kapag sigurado siyang ligtas na siya. Lahat ng nangyari kamakailan ay naitala, at lahat ng mga video recording ay nasa akin na ngayon. Ang ginawa ni George ay kahanga-hanga, at muli, siya ay isang dating detective. Nagawa niyang linawin ang lahat sa loob lamang ng ilang pangungusap, at nagkagulo ang mga tao. Walang sino man ang makapaniwala na ang isang tulad ni Hector ay yumuko ng napakababa at gagamit ng isang kasuklam-suklam na pamamaraan. Hindi naman sa hindi niya ito magagamit, ngunit ang gayong pamamaraan ay tunay na nasa ilalim ng isang taong may katayuan niya. Hindi na nagdalawang isip si George at agad na kinuha ang kanyang cellphone bago ito inilagay sa screen ng hall. Alam ng lahat kung ano ang nangyari pagkatapos maiharap ang lahat ng ebidensya. Naglalaro si Hector ng apoy nang pinuntirya niya si Harvey. Bumangon si Mabon habang tinatakpan ng mga kamay ang mukha. Kahit nakasimangot siya, hindi niya inaasahan na ibababa ni Hector ang standards niya sa isang babae. Napataas ang kilay ni Hector nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang lahat. "This is fake. This is all fake. I could make a video like that if given the time. Give me the number, and I can make as many as you want." Gusto mo bang bitagin ako ng ganito? Nananaginip ka. Nang makita ni George na ayaw pa ring aminin ni Hector, sinampal niya ang medyo may edad na babae. "Sabihin mo lang,
Nanginginig at nauutol na sabi ng babaeng nasa katanghaliang gulang, "I'm sorry, Mr. Thompson. I didn't want to betray you too. But they were too shameless. Not only they want to kill my family, but they also want to kill everyone related to me. Wala akong choice kundi sabihin sa kanila ang lahat. I'm sorry. I'm really sorry, but I had no choice." Ang babaeng nasa katanghaliang gulang ay hindi nagbigay ng anumang ebidensya, ngunit ang takot sa kanyang mukha at ang kanyang panghihinayang ay naging malinaw sa lahat. Malamang si Hector ang may pukana ng lahat ng ito. Tahimik na, "I did you to kill Harvey, but do you think I was stupid enough to order it in front of you?" Walang kamalay-malay na sabi ni Hector, at pakiramdam niya ay kumukulo ang kanyang dugo. "Not to mention, I wear a mask every time we meet. How do you know it's me?" Sabi ko naman sa'yo, huwag mong subukan. Biglang tumigil sa pagsasalita si Hector, at tumahimik. Napagtanto niyang hindi niya sinasadyang nabunyag ang katotohanan. Natahimik ang lahat ng naruroon sa exhibit. Ang nangyari sa sandaling iyon ay nagsiwalat sa lahat ng naroon na kumuha si Hector ng isang hitman para patayin si Harvey, at may karapatan si Harvey na sundan siya. Dahan-daang umakyat si Harvey sa entablado at sinabing, "Dahil inamin mo na ang iyong krimen, magpapakamatay ka ba, o dapat ba akong humingi ng pabor sa iyo at ipadala ka sa impyerno? Dalhin mo ako sa impyerno." Galit na tumawa si Hector, saka tinuro si Harvey. "So what if I hire a hitman? So what if you have the proof? I'm telling you, ang makukuha mo lang ay makulong ako ng ilang taon. Kahit sa kulungan, marami akong paraan para makaganti. Hindi pa tayo tapos, Harvey." Kinagat ni Hector ang kanyang mga ngipin, na puno ng galit. Kahit na siya ay karaniwang mukhang matikas, sinira ni Harvey ang kanyang dignidad ngayon. Kinain siya ng galit mula sa loob, at muntik na siyang malaglag. "Masyado ka talagang masalita." Itinaas ni Harvey ang royal flush, inilagay ito sa dibdib ni Hector. "You hired someone to give me a chance, and now I do. It's fair enough, right? Sa tingin mo kaya mo akong hawakan?" Ungol ni Hector, nag-aapoy sa galit. "Sa susunod mong buhay, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon tulad ngayon. Dragon Cell will be here soon. Kahit hindi ka nila maagaw, mapipigilan ka nilang gawin sa akin. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga Saiyan na tulad namin at ng mga walang pangalan na tulad mo. Maaari kaming magkamali ng walang takot sa mga kahihinatnan, at ang kailangan lang naming bayaran ay isang maliit na halaga ng kabayaran. Malamang ilalabas nila ako for medical reasons after a few days. Samantala, hinding-hindi na makakalabas ang isang tulad mo kapag nakapasok ka na sa loob. Teka lang, hahanap din ako ng pagkakataon para makulong ka." Kinagat ni Hector ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay ngumisi ng nakakaloko. "Hindi ka gagalawin ng sinuman." Habang mayabang na nagsasalita si Hector mula sa labas ang tunog ng mga yabag. 12-dosenang mga lalaki at babae na nakasuot ng uniforme ng Dragon Cell ang sumugod sa bulwagan. Ibang-iba sila sa karaniwang pulis. Lahat sila ay nilagyan ng mga modernong baril. Walang ekspresyon ang mga ito, at para silang mga taong hindi dapat ipagwalang bahala. Nanguna sa grupo si Jesse mula sa pamilya Xavier, isa sa nangungunang 10 pamilya sa Walsing. Malinaw na kilala niya sina Harvey at Hector. Matapos malaman na may hidwaan silang dalawa, agad na pumunta si Jesse dito kasama ang kanyang team. Habang hindi alam ng iba kung sino si Harvey, mas alam ni Jesse kaysa sa iba. Ang pagkakakilanlan ni Harvey bilang isang young master ng Longmen Association mismo ay isang bagay na lampas sa imahinasyon ng maraming tao. With that in mind, hindi mahalaga kung si Harvey o si Hector ang problema. Ang mangyayari pagkatapos nito ay magiging napaka-komplikado. Kaya naman, direktang namagitan si Jesse sa eksena kahit na siya ang panganay na anak ng pamilya Xavier at miyembro ng upper echelon ng Dragon Cell. Tutal, nasa Walsing sila. Ito ang sentro ng kapangyarihan ng estado. Napakagulo kung masaktan si Harvey o Hector. Nang makita ni Jesse na hindi gumagalaw ang dalawa,
nakahinga siya ng maluwag. "Control everyone," dahan-dahan niyang sabi. Si Tyson at ang iba ay mabilis na sumailalim sa pangangasiwa ng mga tao mula sa Dragon Cell. Wala silang magagawa sa maikling panahon. Nagkaroon ng kaguluhan saglit, ngunit napakabilis na tumahimik ang lahat. Dahan-daang sinabi ni Jesse, "Mr. Harvey, Mr. Hector. Lahat tayo ay magkakilala, kaya hindi na kailangang ipilit ang mga bagay-bagay hanggang dito. Wala akong pakialam kung sino sa inyo ang tama, ngunit may mga batas sa lupaing ito. Dahil nasa Walsing ka pa, mangyaring sundin ang mga patakaran sa Walsing. You must always obey the law. Kung sino man ang lumabag sa batas sa harap ko, ibig sabihin pinilit niya ako." Mukhang nangingibabaw at mapang-api si Jesse. Ang kanyang presensya ay agad na nagdala sa buong bulwagan sa ilalim ng kanyang kontrol, na parang siya ang master ng lugar na ito. "Parang hindi mo ako mahahawakan, Harvey," sabi ni Hector na matagumpay nang umiti nang makita ang hitsura ni Jesse. Totoo na ang pagbabayad para sa isang pagpatay ay isang malubhang krimen, ngunit ang isang tulad ko ay madaling makalaya pagkatapos ng ilang sandali. "Wala akong pakialam kung gaano kakalakas, sisiguraduhin kong dadaranas ka ng isang malagim na kamatayan. Pagkatapos mong mamatay, hindi ko makakalimutan ang iba mong pamilya." "Okay, nakalimutan ko." Isang hakbang pasulong si Hector. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang lumapit siya sa tenga ni Harvey. "Ang sarap ng ex-wife at sister-in-law mo. I'll take my time to enjoy them. You don't like them. Bite me. I dare you." Natawa si Hector sa sinabi niya. Mayabang at malamig ang tawa niya. Natawa rin si Harvey, pero puno ng kawalan ng pakialam ang tawa niya. Napakunot ang noo ni Jesse nang makitang nagtatawanan silang dalawa. "Harvey, Hector, Anya, nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Kung hindi ka sumuko ngayon, hindi na ako papayag. Ibaba na kita ngayon din." Ikanaway ni Jesse ang kanyang kamay, at ilang Dragon Cell Elite ang naglabas ng kanilang nakakatakot na aura, na parang pinipigilan sina Harvey at Hector. Biglang inihagis ni Harvey ang Royal Flush sa kanyang kamay sa ere. Ang isang pilak na karayom ay direktang tumama sa pangunahing kwarto ng kuryente sa bulwagan. Agad na nagdilim ang buong bulwagan. Ang lahat ng kagamitan sa loob ng bulwagan, kasama ang mga security camera, ay naging inutil ng sandaling iyon. Si Jesse at ang iba ay likas na umatras ng isang hakbang. Matagal na silang nasa pagpapatupad ng batas, at alam nila na ang unang bagay na kailangan nilang gawin sa ganitong sitwasyon ay protektahan ang kanilang sarili. Pinikit ni Hector ang kanyang mga mata at likas na gustong umatras ng isang hakbang. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Harvey ng pagkakataong mag-react. Isang hakbang pasulong si Harvey at inilagay ang Royal Flush sa dibdib ni Hector, pagkatapos ay inikat ito. Isang karayom ang nakatusok sa dibdib ni Hector. Namilog agad ang mga mata ni Hector, at hindi niya napigilan ang pag-ubo ng dugo. Bumagsak siya sa stage at napaupo ng mariin habang nakahawak sa dibdib. Ang kanyang buhay ay unti-unting lumilipas. Dahan-daang itinaas ni Hector ang kanyang baba at tumitig sa kisame sa itaas niya habang ang mga mata ay lalong walang laman. May hindi makapaniwala sa kanyang titig. Ang isang tulad niya ay nakatadhana upang tamasahin ang lahat ng pinakamagagandang bagay sa buhay. Siya ay nakatadhana sa mataas, na kumokontrol sa kapalaran ng iba. Ang kamatayan ay isang bagay na napakalayo sa kanya. Para sa kanya, kahit anong gawin niya, hindi yun sapat para patayin siya. Kahit nakamatayan ang parusa sa kanyang mga kasalanan, maraming tao ang handang mamatay bilang kahalili niya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Hector na maabyutin siya ng anghel ng kamatayan. Hindi niya inaasahan na papatayin siya ni Harvey nang walang pakialam sa mundo. Si Hector ay maaaring makaramdam ng panghihinayang, puot, at galit. Lahat ng iba't ibang emosyon ay natipon sa loob niya. Gayunpaman, hindi ito sapat upang baguhin ang katotohanan na siya ay namamatay. Bumagsak ang kanyang ulo na wala ng buhay. Sa mga huling sandali, ang tanging makikita sa kanyang mga mata ay walang katapusang puot.
Sa kasamaang palad para kay Hector, si Harvey ay nag-alis lang ng kanyang mga kamay na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang harapan. Pinunasan ni Harvey ang fingerprint sa Royal Flush card bago ito ihagis sa harap ni Hector. Sinabi ko sa iyo na ito ay isang pagkakataon, at isang pagkakataon lamang. Sa kasamaang palad, ikaw ay masyadong mahina upang labanan ito. O sige, pahiram sa akin ang iyong kamay saglit, bulong ni Harvey sa sarili. Yumuko siya, at hinawakan ang kamay ni Hector, at saka ginamit para hawakan ang Royal Flush sa lupa. Isang putok ng baril ang narinig. This time, si Harvey naman ang natamaan. Napasigaw siya nang bumagsak siya sa lupa, isang pilak na karayom sa kanyang kaliwang braso. Sa sandaling iyon, lahat ng emergency lights sa hall ay bumukas. Bagamat tumagal ng 1 minuto bago bumukas ang mga ilaw, sapat na iyon para mabigla ang buong waltzing. Ano? Nasaktan si Harvey. Ganoon din si Hector. Agad na napalingon si Jesse kina Hector at Harvey. Nakita niya ang dalawa na nakahandusay sa lupa. May pagkalito sa kanyang mga mata. Ano ang nangyayari? Sabay bang kumilos ang dalawa? Sino ang gumawa ng unang hakbang? Napakadilim, wala silang makita. Lumalala ang pananakit ng ulo ni Jesse, at huminga siya ng malalim at sumigaw, "Seal off this area. No one is allowed in or out." Sabihin mo sa forensics team na tumawag agad ng 2 ambulansya. Hindi natin hahayaang may mangyari sa dalawang iyon. Napakabilis, nagtungo doon ang medical examiner ng Dragon Cell kasama ang iba pang forensic expert. Sinuri muna ng lead medical examiner ang mga sugat ni Harvey. Kahit na tinamaan siya ng Royal Flush, medyo magaan ang mga sugat niya. Kahit na mukhang seryoso, nasa loob pa rin ito ng mga nakokontrol na parameter. Gayunpaman, nang makarating siya sa gilid ni Hector, ang matandang medical examiner ay kinuha ang kanyang pulso ng mahabang sandali bago bumantong hininga. Ang kanyang puso ay huminto dahil sa lason. Kahit na ang mga Diyos ay hindi makaligtas sa kanya, walang sino man ang makakatakas sa kanyang kapalaran sa pagkakataong ito. Hilingin sa pamilya Thompson na maghanda upang kunin ang kanyang katawan. Ano? Hinihiling sa kamag-anak na kunin ang katawan. Nang marinig ng lahat sa karamihan ang medical examiner, nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa. Natigilan ang pamilyang Thompson na naruroon. Hindi nila alam kung ano ang dapat nilang i-react. Biglang namatay ang kanilang amo. Kahit na makaligtas sila sa parusa, hindi sila makakatakas. Paano ito nangyari? Paano siya namatay? Ang ilan sa kanila ay nagbubulungan. Para sa kanila, dapat ay medyo ligtas si Hector kumpara sa mga panganib na kinakaharap ni Harvey. Gayunpaman, ang katotohanan ng nangyari ay napakadugo na ang kanilang mga palagay ay lahat ay nabaligtad. Maging si Mabon ay medyo natulala, hindi matanggap ang katotohanan. Gaano man kahirap paniwalaan, walang duda na patay na si Hector. Kinailangan itong tanggapin ni Mabon. Bagamat wala siyang patunay, naniniwala siyang may direktang koneksyon si Harvey sa pagkamatay ni Hector. Hindi magdadalawang isip si Harvey na gawin ang gawa. Habang pumapasok sa isip niya ang ideyang iyon, pawis na pawis si Mabon. Buti na lang at inamin niya agad ang pagkatalo. Kung hindi, siya ang mamamatay. Dapat pa ba niyang piliin si Harvey in the future? Pumikit si Mabon. Alam niya na pagkatapos ng araw na ito, si Harvey ang magiging pinakamalaking psikolohikal na balakid sa kanyang isipan, na magmumalto sa kanya magpakailanman. Maging si Mandy ay labis na naguguluhan. Hindi niya sigurado kung anong klaseng ekspresyon ang dapat niyang ibigay. Sa katunayan, hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin. Biglang namatay si Hector. Ano ang nangyari sa 1 minutong kadiliman? Huminga ng malalim si Jesse, at pinilit na kumalma habang ang iba ay gulat na gulat pa rin sa pagkilos. Then, he scanned the entire crowd and waved his hand, saying, "Call for reinforcements and close all entrances. No one is allowed to enter or leave the building. Doctor, please perform an autopsy here." Para sa lahat, isa ka man sa organizers o sa mga katulong, kailangan mong magsulat ng statement tungkol sa lahat ng nakita mo ngayon.
Saksi din ako, kaya gagawa muna ako ng pahayag. Huminga ng malalim si Jesse. Si Hector ay kumuha ng isang hitman at sinubukang patayin si Harvey, ngunit ang hitman ang nasugatan ng kanyang sekretarya sa halip. Nandito si Harvey upang harapin si Hector, at silang dalawa ay nagkaroon ng standoff. Biglang, nagkaroon ng away sa kapangyarihan. Ginamit ni Hector ang pagkakataong ito at sinunggaban ang Royal Flush na hawak ni Harvey at nasugatan si Harvey. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Royal Flush ay mag-jam, at sa halip ay binaril niya ang kanyang sarili sa dibdib, at binawian ng buhay. Napakalungkot nito. Natarante si Mabon at ang lahat ng marinig ang sinabi ni Jesse. Ang pahayag na sinabi ni Jesse sa harap ng lahat ay ayon sa lahat ng katotohanan ng nangyari noon. Gayunpaman, mayroong isang detalye na naiiba. Natukoy ni Jesse na si Hector ang nagtangkang nakawin ang Royal Flush mula kay Harvey, ngunit nabigo siya sa wakas ay nagpakamatay. Anuman ang batayan ni Jesse sa pahayag na ito, malinaw na sinusubukan niyang protektahan si Harvey sa pamamagitan ng pagdidirekta sa kanyang pahayag sa direksyong iyon. Si Jesse ay hindi lamang isa sa mga senior na miyembro ng Dragon Cell, ngunit siya rin ay isang inapo ng Xaviers ng Walls Inc. Kung sinabi niya iyon ng malakas sa publiko, alam ng mga hindi tanga kung ano ang gagawin sa kanilang pahayag. Kahit na pinagdududahan ang kanilang mga pahayag, maaari na lamang nilang isisi kay Jesse nang hindi masyadong nag-aalala. Natukoy na ni Jesse kung ano ang nangyayari. May iba pa bang masanay kaysa sa kanya? Tungkol naman sa mga Thompson at Wright sa bulwagan, kahit na gusto nilang gumawa ng panibagong pahayag dahil sa kalungkutan, ang pinakamahalagang bahagi ng nangyari noon ay nangyari sa dilim. Ibig sabihin walang nakakita sa nangyari. Kapag ang ilaw ay bumalik, ang nakikita ng lahat ay magiging pareho. Ang kanilang mga pahayag ay hindi masyadong iba sa kay Jesse. Sa madaling salita, ang lahat ay halos na pagdesisyunan nang umabot sa puntong ito. Napakabilis, maraming miyembro ng Dragon Cell ang dumating at sinimulang tanggalin ang mga pahayag ng lahat. Ipinadala rin si Harvey sa ospital upang gamutin ang kanyang mga sugat matapos magbigay ng maikling pahayag. Kabanata 6410. Magkatapat na nakaupo sina Jesse at Mabon sa presidential suite ng Geraldton Hotel. Ikaw ang organizer at person in charge ng Walls Inc. Property Exhibition, Mr. Mabon, sabi ni Jesse habang humihigop ng kape. Mula sa aming ulat sa pagsisiyasat, ikaw ang nagsabi sa mga Thompson tungkol sa iyong kaganapan. Naniniwala ako na maaari mong kumbansihin ang mga Thompson na pabayaan ito. Sigurado akong maghahanda si Mr. Harvey ng ilang uri ng kabayaran para sa mga Thompson. Sana walang kumuha ng pagkakataong ito para manggulo habang ang Walls Inc. ay nasa napakasensitibong oras, mahinahong sabi ni Jesse, na parang nagsasabi lang siya ng katotohanan. Walang makakapagpabago sa kanyang ugali, kahit na ang nakaupo sa tapat niya ay si Mabon mula sa pamilya Wright. Alam kong ikaw ang susunod na mamumuno sa Dragon Cell, Mr. Jesse. Isa ka rin sa mga kaapo-apuhan ng Xaviers ng Walls Inc. Hindi ka isang taong masasaktan ko kapag pareho kayo ng pagkakakilanlan. Nakalimutan ko, naging alagad ka rin ng dating pinuno ng Dragon Guards, at napunta ka lang sa Dragon Cell dahil nalipat ka. In short, ang mga Dragon Guards ay sa iyo. Napabuntong hininga na sabi ni Mabon. Kaya alam kong walang makakapagpabago sa desisyon na nagawa mo na. Ngunit may isang bagay na naniniwala akong kailangan mong maunawaan. Ang taong namatay sa pagkakataong ito ay hindi basta-basta. Siya ay si Hector, isang inapo ng mga Thompson ng Walls Inc., isa sa 4 na Young Masters ng Walls Inc. Maaari akong maghatid ng isang mensahe at sabihin sa kanila na huwag magdulot ng gulo, ngunit hindi mo ba ako pinahahalagahan? Kahit ako si Emery, hindi ko pa rin sila mapigilan pagkatapos ng nangyari. Ibibigay ng mga Thompson ang lahat ng kanilang makakaya upang mapagtagumpayan ito. Walang ganap sa mundong ito, mahinahong sabi ni Jesse. Si Hector yung nag-hire ng hitman para subukang patayin si Harvey, siya rin yung personal na unang gumalaw pagkatapos nun. Kahit anong tingin namin, siya yung may kasalanan.
Kahit na mabuhay siya, kailangan siyang makulong sa pinakamalalim na bahagi ng bilangguan ng Dragon Cell nang hindi bababa sa 1 dekada. Ang pamumuhay ng ganoong buhay ay magiging mas masahol pa sa kamatayan. Not to mention, after Hector died, maraming clues ang nawala sa kanya. Hindi ba't magiging kapaki-pakinabang para sa lahat kung ang kamatayan ni Hector ay masakop ang lahat? Nagpakita ako ng labis na pagpigil at paggalang sa pamilyang Thompson. Kung hindi, kung ipagpatuloy ko ang bagay na ito, ang mga Thompson ay nasa maraming problema. Ngumisi si Mabon. Kahit na totoo lahat ng sinasabi mo at pinatay si Hector after trying to hurt someone else, there's no point. You can convince me, but I can't convince the Thompsons because they're one of the top 10 families. Pareho tayong miyembro ng top 10 na pamilya, kaya dapat alam mo ito ng husto. Hindi natin papansinin ang sinumang magmumura o magbabala sa atin. Pero, kung may pumatay sa isang miyembro ng ating pamilya, lalo na sa isang napakahalagang tao, hindi natin ito hahayaan na lang, di ba? Sabi niya. Madali. Nagsuot ng seryosong ekspresyon si Jessie, at nanunuya. Then, the Thompson family must understand one thing. The secretary Hector injured was Yvonne Xavier, a member of the Xavier family from Walsing. She is also my younger sister. They can hold this grudge for Hector's sake, but we can also do the same and demand an explanation for Yvonne's sake. Kung ipaglalaban natin ito, ang Xaviers ng Walsing ay maaaring hindi katugma ng mga Thompson ng Walsing. Ngunit huwag kalimutan, ako ay isang miyembro ng mas mataas na antas ng Dragon Cell. Nahigitan ng aking awtoridad ang lahat maliban sa isang tao sa Dragon Cell. Nasa mga Thompson kung handa silang hayaang mag-slide ang mga bagay. Natigilan si Mabon. Bigla niyang naintindihan kung bakit gustong protektahan ni Jessie si Harvey. Nang muntik nang mapatay ni Hector si Yvonne, naging sapat na dahilan iyon para labanan ng pamilya Xavier ang mga Thompson. Hindi pinalampas ng Xaviers ang pagkakataong pahirapan ang mga Thompson.